Mapagpalang araw mga kahabi. So ang tatalakayin natin sa video ito, sakit ng mga ibon. Ano ito? Ito ba ay nakakabahala? A deadly disease. Ito yung tinatawag na Cetacean Beak and Feather Disease, PBFD, in Indian Ringneck. So alamin natin kung ano nga ba ito. Kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Ang sa content natin ito ay regarding po sa buhay mag-iibon. So mga kahabi, ano nga ba itong sakit ng sa ating mga ibon na Cetacean Beak and Feather Disease? So yung meron ba tayong naobserbahan sa ating mga ibon na naglalagas ang balahibo? So ang sabi ng iba, ito ay nagmo-molting lamang, or yung iba naman ang tawag dito ay feather plucking, or yung iba naman ay dahil sa pag-aaway ng isa't isa sa ibon, o yung binubunot ng kasamang ibon yung isang ibon, kaya nawawalan ng balahibo. So mga kahabi, kung tayo po ay nakakaranas ng ganitong mga pangyayari, sa akin po sa aking aviary ay meron akong naobserbahan na naglalagas po ang balahibo. So ito po ay dali-dali kong inihiwalay. Nilagay ko po sa quarantine area. So para po, hindi ko po alam kung ano pong nangyayari. So kung nakakaranas po kayo ng ganito, ay inyo pong obserbahan kung ito nga ba ay molting, feather plucking, o dahil lang sa pag-aaway ng ibon. Oy, ito na yung deadly disease. Ito yung Cetacean Beak and Feather Disease, PBFD, para sa mga Indian Ringneck. So nagbahagi muli sa ating kahabi na si Aiden 1671 regarding po dito sa sakit na ito. So in-encourage ko po kayo para awareness po sa ating mga kahabi. Pakinggan po natin ang kanyang pagpapaliwanag sa sakit na ito na Cetacean Beak and Feather Disease. So let's go, let's go! Pag-uusapan natin ngayon ay ang dapat idalangin ng bawat mag-ibon na hindi makapasok sa kaniyang ibunan. Dahil kung hindi, malaking problema. Ito ay walang iba kundi ang Cetacean Beak and Feather Disease. Ang Cetacean Beak and Feather Disease, o mas kilala sa tawag na PBFD, ayon sa mga dalubhasa ay unang nakita sa kakatu. At pagkatapos noon kumalat na sa iba't ibang klase ng ibon at kumalat din sa iba't ibang parte ng mundo through importation. Nakarating din ito sa Pinas at hindi rin dito nakaligtas ang inaalagaan nating Indian Ringneck. Ito ay isang uri ng virus na kung saan ay pinapatay ang cells ng mga balahibo at ng tuka. Ang ibon na may ganitong uri ng sakit unti-unting nasisira yung balahibo at nanlalaglag. At ang nanlaglag na balahibo, kung pagmamasdan nating mabuti, may mga bahid pa ng dugo. Bagamat hindi masyado yung physical manifestation ng sakit na ito sa tuka ng ibon, may mga ibon na pag naapektuhan ang tuka, unti-unting nabubutas. O kung pwede nating ihambing, parang kahoy na inaanay. Gayon din, unti-unti nitong pinahihina ang immune system ng ibon. Ano ba ang madalas na hitsura ng Indian Ringneck na naapektuhan o nagtataglay ng PBFD? Ang unang pwedeng hitsura is walang buntot o walang flight feathers.
Madalas kasi yun yung unang nanlalaglag, lalo yung buntot. Unti-unting nawawala yung buntot hanggang totally wala ng buntot yung ibon. Ikalawang itsura yung nalalaglag ang balahibo sa bahagi ng ulo. Minsan nangyayari pag nag-molt yung ibon. Pero dun sa pagmumolt na yun, hindi lang tumitigil dun sa normal molting. Nagtutuloy-tuloy hanggang totally yung bahagi ng ulo wala ng balahibo at kita na yung balat. Kasi ito yung malaking problemang nakikita ko Ang maraming pag-iibon, pag itinutuwid mo o kaya may bahagi na hindi masyadong magiging maganda yung resulta dun sa sinabi mo para sa kanyang reputasyon o para sa kanyang ibon, ang laging iniisip dun sa nagsasalita is naninira. Sinisiraan lang ako niyan. Yun ang nangyayari sa PBFD Pag may nabanggit ka na ipatas yung ibon, pag nakarating dun sa may-ari ng ibon, ang sasabihin is sinisiraan lang ako niyan. Naninira lang yan. Tatlong pwedeng maging hitsura yung panlalaglag naman ng balahibo sa dibdib. Ganon din, akala mo is nagmumunt lang hanggang sa nagpapatuloy yung panlalaglag ng balahibo na hindi naman siya nagbubunot ng balahibo o hindi naman binubunutan ng kaniyang kapartner o kasamahan hanggang sa totally yung bahagi ng kaniyang katawan, lalo higit ng dibdib, labas na rin yung balat. Kasunod na pwedeng maging hitsura ng Indian ringneck na nagtataglay ng ganitong sakit, yung akala mo bite. Yung ibon halimbawa kulay green, biglang mapapansin na may lumalabas na kulay dilaw na balahibo. Pag may nagpapadala sa akin ng picture ng ganong ibon at nagtatanong, ang isa sa laging unang tanong ko is, may linyada ba ng bite? Pag wala, ang kasunod kong tinatanong pwede bang makita yung ibon na nakabuka yung pakpak? Kasi tinitingnan ko kung saan nagsisimula yung ibang kulay. Kung sa dulo o sa puno ng balahibo. Kasi ang tunay na bite, ang ibang kulay na balahibo, kung halimbawa nga ito'y green, yung kulay dilaw ay nagsisimula sa puno. Pag sinabi kong puno, yun yung bahagi ng balahibo na halos dikit sa balat, hindi sa dulo. Pero sa PBFD, nagsisimula yung ibang kulay ng balahibo sa dulo. At madalas ito ay dun sa bahagi ng likod. Unti-unting dumadami, aakalain mo nga ito ay bite. Pero ang pag-iibang kulay na ito ng balahibo, hanggang sa unti-unti na rin nanlalaglag ang bahagi ng mga balahibo sa likod hanggang sa totally na rin itong mawala. Pag may nagtatanong sa akin, nagpapadala ng picture ng ibon na nanlalaglag yung balahibo, kita na yung balat, nagtatanong kung ano ba ang pwedeng gamiting pang-spray, hindi ako sumasagot dun sa tanong na yon. Bagkus nagtatanong ako, ang tinatanong ko is, nagbubunot ba ng balahibo? Or binubunutan ba ng kapares o ng kasamahan ng balahibo? Kasi yung normal na pagmumolt, hindi nakikita ang balat. So pwede lang mawala yung balahibo, nakita yung balat kung nagbubunot ng balahibo. Kung kaya nga, kung ang sagot dun sa tanong ko ay hindi, ang sinasabi ko na agad is iwalay sa kapwa ibon. At ang kasunod na sinasabi ko, ipates. Ganon din,
Kung halimbawa ang pinadala naman sa akin ay picture ng ibon na akala mo'y pipe, yun nga, tinatanong ko ano ba ang magulang, ano ba yung linyada. Ikalawa, tinitingnan ko yung balahibo kung saan nagsisimula yung ibang kulay. At pag napansin ko na malayo sa itsura ng dapat na meron ang pipe, kasunod ko ng sinasabi is ihiwalay at ipates. Kasi kahit yung ibon ay nakakalbo, kahit yung ibon ay may ibang kulay ng balahibo na hindi naman siya tumutugma sa pipe, hindi natin masasabi na siya ay may sakit na PVFD. At hindi rin natin masasabi na wala hanggat hindi ginagawa yung testing. Ibig sabihin, ang magpapatunay lang o magpapabulaan kung ito'y may sakit o kung ito'y walang sakit ay sa pamamagitan ng pagpapates dun sa ibon. Kasunod na bahagi ng pag-uusap natin ito, papaano ba ipinapasa ang sakit na ito? Ito ay ipinapasa sa pamamagitan ng kainan. Halimbawa, kung merong isang may sakit na ibon, sa pamamagitan ng kanilang kainan, magkakasalo silang kumain, sa pamamagitan ng kanilang inuman, doon sila sama-samang umiinom, o kahit nga sa pamamagitan ng ipot o yung nanay na may inakay sa pagsusubo, ipinapasa ito. Pero mas matindi kasi itong sakit na ito. Kasi kahit walang physical contact, pwede itong maipasa sa ibon. Sa simpleng pagpapagpag ng ibon ng kaniyang pakpak, yung feather dust na ililipad ng hangin, pwedeng dumapo dun sa mga kalapit na ibon kahit walang physical contact dun sa may sakit. Kasunod, kaya rin ito matindi, yung mga ibon na malalakas ang resistensya, kahit meron na sila ng sakit na ito, sila'y carrier na, pero malakas ang resistensya nila, pwedeng hindi natin physical na makita sa hitsura. Sa makatuwid, kung yung ibon ay nakasama na ng ibang ibong may sakit, kahit hindi pa siya nagpapakita sa kanyang hitsura nung sakit, pwedeng daladala na rin niya yung sakit at pwede na rin ipasa niya sa iba pang ibon. Dito sa atin sa Pinas, sa aking pagtatasa, ito yung nagpapakalat ng PBFD sa Indian ringneck. Una yung denial at overact. Ibig sabihin, nanlalaglag na yung balahibo ng Indian ringneck, nakakalbo. Alam naman natin, hindi nagbubunot o binubunutan ng kasamahan. Sasabihin natin, binubunutan. Sasabihin natin, nagbubunot. I-cover up natin yung tunay na dahilan. Sasabihin natin, molting lang. Kasunod na dahilan yung investment at return of investment. Binili ko yung ibon, namukunan ako, kinakailangang makabawi ako. Mahal ang pagkakabili ko ng ibon. Maayos kong nabili. Pagdating sa akin ng ilang panahon, nakalbo. Sasabihin ko, nagmomolt lang. O sasabihin ko is binubunutan lang ng kasamahan at dali-dali kong ibebenta para kahit papaano makabawi ako. So instead na maputol yung sakit, ang nangyayari, ipinapasa natin. Kasunod yung code of silence. Hindi masyadong pinag-uusapan kahit sa mga thread. Ilang beses na sa FB group ng Pirnbo na naglabas ng thread tungkol sa PBF din ito. Pero ang lagi kong napapansin, tuwing may mag-PBF sa akin ng picture, tuwing may magtatanong sa akin, ang kasunod na sasabihin, wag nyo na pong sasabihin kay ganito ha, na dun galing yung ibon.
Huwag nyo na pong sasabihin na doon ko nakuha, doon ko nabili. Ayaw natin pag-usapan. Kaya nga, yung iba, hindi nagiging aware na may ganitong sitwasyon ang Indian ringneck sa Pilipinas. So ang nangyayari, instead na yung ibang gustong mag-alaga, maging maingat sa pagkuha nila, patuloy na umiikot at naiipasa yung sakit. So ano yung pwede natin gawin para maiwasan, kung hindi man totaling mawala, kahit pa paano'y mapigilan yung pagkalat ng PBFD? Una, i-practice natin ang pagka-quarantine. Lokal man niya na ibon o imported. Pag lokal, 15 to 20 days. Huwag nyo agad isama sa karamihan ng ibon nyo. Kung pwedeng sa ibang lugar. Lalo na pag imported, 45 to 60 days. Upang nang sa ganun, maobserbahan muna natin yung bago nating kuhang ibon. Kung ito ay hindi magmamanifest, hindi lamang ng PBFD, ng iba't ibang klase pansakit. Kasi usually, ang mga sakit na ito, lalo't higit ang PBFD, ay nagmamanifest pag ang ibon ay na-stress. Second is yung biosecurity. Mag-set tayo sa ating ibunan. Ako, ang ginagawa ko is yung pagdidisinfect. Halimbawa, mayroong bibisita sa ibunan. Ang ginagawa ko is, before dumating yung bisita, nag-i-spray na ako ng disinfectant. Pagkaalis ng bisita, mag-i-spray uli ako ng disinfectant. No offense dun sa bibisita, pero mas mabuti na yung nag-iingat. Kasi kahit tao, sa pamamagitan ng feather dust, pwedeng magdala ng sakit dun sa ating mga alagang Indian ringneck. Ganon din, pag bumisita kayo sa ibang ibunan, pag uwi ninyo sa inyo, wag agad-agad kayong pupunta dun sa mga ibon nyo. Maligo muna kayo, yung damit ilagay sa madudumi. Kasi pwedeng kayo rin mismo yung magdala ng sakit dun sa mga alaga nyong ibon. At kahulihan is concern. Maging concern tayo hindi lamang sa mga alaga natin, pati dun sa alaga ng iba. Kung yung ibon nyo is nanlalaglag na ang balahibo, huwag nyo nang ibenta, huwag nyo nang ipamigay. Putulin nyo na dun sa ibong yung pinaka-the best is ipates para malaman nyo kung yung may sakit o wala. Kasi dun lamang natin mapapatunayan, katulad ng sinabi ko sa simula. Pero kung ayaw mo magwastusan, hindi mo ipatetes, tapos ipamimigay mo pa, ibebenta mo pa. So instead na makatulong tayo sa pagputol sa sakit, lalo nating pinakakalat. Lagi nating tatandaan na ang sakit na ito hindi lamang nakakahawa, ito'y nakakamatay. At up to now, wala pang nakikitang gamot sa sakit na ito. Sa kahuli-hulihan, pag tayo nagtulong-tulong, mawawala ang sakit na ito. Pero pag tayo'y nagkanya-kanya, lalo itong kakalat. So, wag na natin hintayin na maging huli ang lahat. Ngayon pa lang, gawin na natin yung ating bahagi. Muli, i-like, mag-subscribe at i-share. Yun po mga kahabi, yung deadly disease para sa ating Indian ringneck, yung cetacean beak and feather disease o yung tinatawag na PBFD. So ang mungkahi ng ating kahabi na si AD 1671 ay ipasuri natin sa sakit na ito. So kung maaari ay dalhin natin sa veterinarian veterinary clinic para mahinto na po ay yung paglaganap ng ganitong deadly disease. So yung ginawa ko kahabi ay ako naman ay bumili ako ng Picoy Mist Bat
dahil ito rin po ay nakakatulong sa pag-alis ng mga mice o yung mga parasite sa katawan ng Indian ringneck. So hopefully na gumaling na to itong ating Indian ringneck na tinamaan ng sakit na ito. Pero hindi ko sure kung ito pa yung tinatawag na cetacean beak and feather disease dahil hindi ko naman po napasuri. So hopefully mga kahabi, nakatulong itong ating topic regarding po sa sakit ng ating mga ibon at kung ano ito. So kung tayo po ay nakakaobserba sa ating mga ibon na nauubos na ang mga balahibo sa katawan, kung hindi naman po ito ay nagbumolting, kung hindi naman po ito ay nagiging feather flocking or dahil sa pag-aaway nila ay ialisin na po natin. Baka ito po ay tinatawag na cetacean beak and feather disease, or obserbahan po natin kung ano po ang nararamdaman ng ating ibon. Mas maganda po, mas naaga pa natin yung ating mga alagang ibon. May kasabihan niya tayo na it's better prevent sa ating mga ibon para hindi po lumala pagdating sa dulo. Hopefully mga kabi, nagustuhan nyo yung talakayan natin. At kung nagustuhan nyo ito, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. Maganda ang buhay pag may alam tayo sa mga sakit ng mga ibon para maiwasan po natin ito. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.